Hi guys, and welcome to my YouTube channel. And for this episode or for this vlog, ipapakilala ko sa inyo kung sino talaga ang tunay kong magulang. Bakit? Kasi ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung sino ang parents ko. Parang kahit ang dami ko nang nagawang video tungkol dito, kung taga saan ako lumaki, ay nalilito pa rin sila kung sino ba yung mga magulang ko. Siguro kasi may tinatawag akong daddy, tapos may mama, may papa. Siguro yun ang dahilan kung bakit hindi maging klaro kung sino ang magulang ko. Pero yun na nga, kung napanood ninyo yung old video ko, in-explain ko kung taga saan talaga ako, saan ako pinanganak, saan ako bininyagan, saan ako lumaki, yung mga ganong klaseng mga tanong ay nasagot doon sa video na yun. Pero sa Facebook page, meron pa rin nagtatanong kung sino yung parents ko at bakit sino din yung tinatawag ko mama at papa. So ngayon, naisipan ko, gagawa na ako ng YouTube video tungkol dito. At ipapakilala ko sa pamamagitan ng picture kung sino ang mga tunay kong magulang. Okay? So yan. And bago naman yun, gusto ko lang din iklaro na ito ay para lang mas makilala din naman ako ng mga followers, ng mga subscriber, di ba? Para mawala din yung mga haka-haka nila. And wala namang masama na ipakilala ang mga magulang. Anyways, so yun na nga po, ako po ay pinanganak sa Mariveles, Bataan. And meron akong video kung saan ay pinakita ko kung saan ako lumaki. Ako po ay pinanganak daw sa bahay mismo kung saan kami nakatira noon. Anyways, it's a different video, different story kung bakit kami nasa Mariveles, Bataan. Tapos, ang mami ko ay taga Magdalena, Laguna. Pero ang daddy ko po ay Mayantok, Tarlac. Ngayon po, hindi ko po sure kung doon siya pinanganak mismo sa Mayantok, okay? Basta, alam ko, taga Mayantok ang pamilya ng daddy ko sa mother side. Yung father side niya daw ay Gimba, Nueva Ecija. Kaya hinahanap ko din po sa Facebook, nakiusap din ako kung kilala nila yung lolo ko para makilala ko naman yung father side ng daddy ko, ng biological father ko. Ito po ay mga biological father ko. Ang biological mother ko po ay taga Magdalena, Laguna, at ang aking biological father ay ang taga Mayantok, Tarlac. Anong ibig sabihin ng biological father, biological parent? Sila po yung talagang magulang mo. Sila yung bumuo sa'yo. Okay? So, paano ako napunta? At ayun na nga, ito po, papakilala ko sa iyo ang mami ko. Ito po ang mami ko at ito din ang aking stepdad na aking tinatawag na daddy. Bakit daddy lang ang tawag ko sa kanya, pero nire-refer ko din siya na as a stepdad para din hindi malito yung mga tao na meron akong ibang biological father, tunay na daddy. So, hindi po ako half American. Puro po akong Pilipino, Tagalog at Ilocano. Okay? Ito ang mami at daddy ko. Sila po ang nagpetition sa akin. Kaya ako nakapunta sa Amerika. March 7, 1997 po ako nakarating sa Amerika. At ako po ay 12 years old na noon. At ang daddy ko naman po, ang biological father ko naman po ay ito po. Siya po ang taga Mayantok. Marami pong mga taga Mayantok ang makakakilala sa kanya kasi dyan siya nag-aral, dyan siya nag-high school. So, for sure, meron din makakakilala sa kanya sa Mariveles, Bataan, and sa kung saan man siya nag-college. Nurse po siya. Nag-nurse siya sa Qatar. Nag-nurse siya sa Saudi Arabia. So, ayun po. Dating OFW po ang pareho kong magulang. Ang mami ko din po ay nurse din po. Doon po sila nagkakilala ng daddy ko, yung stepdad ko, sa Saudi Arabia. Ayan po. Ayan po ang mga tunay kong magulang. Mami ko, ito po ulit, ang aking mami at ang aking stepdad na aking tinatawag na daddy. At ang aking ama naman po ay ito po. Yan po.
At sino naman po mga tinatawag ko na mama at papa? Ito po sila, si Papa Biting Rafael po at saka si Mama Rosie Pobre Rafael. Sila naman po ang nagpalaki sa akin. Iniwan po ako ng magulang ko sa kanila, sa pangangalaga nila habang sila ay nagtatrabaho bilang isang OFW. So, si Mama Rosie Pobre Rafael po talaga ang kamag-anak ng ama ko. Tita po siya ng ama ko. Okay? So, sa kanila po ako lumaki. 19 months old pa lang ako, wala pa akong 2 years old, ay sa kanila na ako lumaki. And natatandaan ko po kasi parang nakikipaglaro ako sa ayokong banggitin kasi hindi pa ako nakahingi ng permiso kung pwede ko silang banggitin. Basta may nakakalaro ako, tapos narinig ko na ang tawag niya sa magulang niya ay mama at papa. So, nung umuwi ako, biglang tinawag ko na din si mama at papa na mama at papa. So, yun po ang simula nun. Narinig ko po, dati po ang tawag ko yata sa kanila ay lolo at lola or apong, ganon. Pero dahil sa naririnig ko sa sa kalaro ko na tinatawag nila sa magulang nila ay mama at papa, tapos ramdam ko naman na mama at papa ko sila, pag uwi ko, mama at papa na ang tawag ko. Yun po ang kwento. Iyan na po ang tunay kong magulang. Okay? Si mama at papa po, sila po ang nakagisnan ko. Sila yung nakilala kong unang kong mga magulang para sa akin. Naintindihan ko na may iba akong mga tunay na magulang, pero para sa akin bilang ako po ay lumaki at sila na po yung nag-aruga sa akin hanggang sa 12 years old ako. 12 and a half kasi mag-13 years old na ako noon, nung 1997 Ilang buwan na lang, 13 years old na ako. Sila po talaga yung nakakita ng mga lahat ng nangyayari sa buhay ko bago ako nag 2 years old. Sila na yung nag-alaga sa akin. Kaya sila yung tinuturing kong tunay at una kong magulang, si mama at papa. Hindi ko naman po nakakalimutan yung mga tunay kong magulang, lalo na po naman ang mami at daddy ko kasi lumaki din ako sa kanila. 1997, March 7, 1997, kasama na ako ng mami ko sa Amerika. Tapos nakasama ko din ang daddy ko, yung stepdad ko, tuwing nagbabakasyon naman siya sa Amerika kasi during that time nakadestino din naman siya sa Dubai. Ayun. Tapos nagsama kami ng yung talagang sa isang bubong sa Dubai na. Nung lumipat kami September of 1999, lahat po kami ay lumipat, pumunta na kami sa Dubai. So, nakasama yung pag-angat ng Dubai, parang sabay kaming lumaki. Kasi nung nandun ako nung 1999, wala pang Mall of Emirates, wala pang Ibn Battuta, wala pa yung mga yan. Ang mall pa lang na pinupuntahan namin ng City Center, yun pa lang yung sikat na mall noon at parang nag-iisang mall pa lang noon. So, ayan. Tapos, meron din yung Jumeirah Plaza, Jumeirah Beach Mall, ganon. So, yun pa lang yung tapos, lumaki na lang, umusbong ang Dubai, nakasama ko. So, yun, habang ayun, ibang video na yung iba kong kwento, pero itong video ay para lang maipakilala ko yung mga tatlong naging magulang ko. Kumbaga, yun, pero hindi ako lumaki sa poder ng ama ko. Never kaming nagsama sa isang bubong na may isip na ako. Okay? May iba siyang pamilya at may ibang pamilya na rin yung may ibang pamilya at meron akong 2 kapatid sa kanya na babae sa pangalawa niyang asawa. So yun lang, yun yung gusto ko lang iklaro. Hindi ako lumaki sa ama ko, hindi ko siya kilala ng lubusan, kasi pag dumadalaw siya, pag umuwi siya bilang isang OFW, mga 1 linggo lang kami nagkakasama. And masasabi ko,
kung may tunay na magulang, talaga nandun ang mama at papa. Kasi mula simula hanggang ngayon, sila talaga yung malapit sa puso ko. Sila talaga yung magulang na nandito sa puso ko. Pero, ang mami at daddy ko, nandito din naman sila sa puso ko. Dahil mula 1997, nakasama ko din naman sila. Kahit na nagkaroon kami ng mga alitan or whatever, wala naman perfectong family. Hindi naman lahat ng family ay magiging lovey-lovey all the time, di ba? So, may mga alitan and everything, tapos, pero, kung sa magulang, number one talaga ang mama at papa, tapos susunod ang mami at daddy ko. Yun lang. Hindi ko makukonsider na kilala ako ng ama ko kasi never naman talaga niya akong pinalaki. Never niya akong nakasama sa isang bubong na may isip na ako. Nakasama ko siya siguro nung bata ako, of course, pero yung talaga masasabi mo na may isip na ako, never. So, mga bakasyon lang niya, mga isang linggo, hindi kami nagsasama ng 1 month or anything, no, mga isang linggo, 2 linggo, ganun lang pag umuwi siya. So, yun po. Yun lang ang gusto kong ipakilala sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po.